Dylan Harper nag-react matapos pumirma ng rookie scale contract. Magkano ang halaga? Durant sa Mavericks sana kung di dahil sa injury ni Irving. Suns napapirma ang EuroLeague MVP. At Warriors kaya pala walang galaw kay Kuminga. Ibubuhos lahat kay Giannis. Nakuha ng San Antonio Spurs ang isa sa mga pinakapinupuri at inaabangan na prospect sa mga nakaraang taon nang piliin nila ang Rutgers guard na si Dylan Harper bilang number 2 overall pick sa 2025 NBA Draft. Si Harper, isang consensus 5-star recruit at ang nangungunang manlalaro sa year 2024 class. Ayon sa ESPN ay pumirma ng 4 na taong rookie scale contract na nagkakahalaga ng $56 million. Sa kanilang behind the scenes na Summer League coverage, ibinahagi ng Spurs ang isang video clip ni Harper habang pinipirmahan ang kanyang unang kontrata sa NBA. Ang reaksyon ni Harper matapos makita ang kanyang rookie contract at ang napakalaking halaga ay hindi malilimutan. Ang nasabi na lamang niya ay dayum, sabay tawa. Ipinanganak noong March 2, 2006. Naging star si Harper para sa Rutgers noong 2024-25 NCAA season kung saan nagtala siya ng average na 19.4 points, 4.6 rebounds at 4 assists sa loob ng 29 na laro habang may shooting percentages na 48.4% from the field, 33.3% from the 3-point range at 75% from the free throw line. Nagsimula siya sa 28 sa 29 na laro at naglaro ng average na 32.6 minutes per game. Dahil sa kanyang performance, nakamit niya ang third team All Big Ten honors at napabilang sa Big Ten All Freshman team. Nanalo siya ng Morgan Wooten National Player of the Year Award, nagbahagi ng co-MVP honors sa McDonald's All-American Game at nakamit din ang MVP titles sa parehong Jordan Brand Classic at Nike Hoop Summit. Sa Don Bosco Prep sa New Jersey, pinangunahan ni Harper ang kanyang team sa record na 29-3 sa isang state championship bilang senior habang may average na 22.4 points, 5.7 rebounds at 2.7 assists per game. Naglaro rin si Harper para sa Team USA sa 2023 FIBA U19 World Cup. Pagkatapos madraft, sumali si Harper sa Summer League roster ng Spurs at nagtala ng 16 na puntos sa bawat isa sa kanyang dalawang laro. Ngayon, sasama siya sa batang core ng koponan na kinabibilangan ng 2023 number 1 pick Victor Wembanyama at reigning NBA Rookie of the Year Stephon Castle na bumubuo sa isa sa pinakakapanapanabik na young trio sa buong liga. Anong masasabi nyo sa kontratang ito mga kaibigan at kay Harper? Sa ibang balita naman, ang 2-time NBA champion na si Kevin Durant ay muntik nang mapunta sa ibang team sa Western Conference ngayong off-season. Ayon kay NBA insider Brandon Scoop B. Robinson, ang 36 na taong gulang na forward ay sanay na trade sa Dallas Mavericks at hindi sa Houston Rockets kung hindi lang nagtamo ng torn ACL si Kyrie Irving noong nakaraang season. Sa pakikipag-usap ko sa iba't ibang tao sa liga, nakuha ko ang pakiramdam at nagsimula ko na ring i-report ito noong Pebrero o Marso na kung hindi nasaktan si Kyrie Irving sa tuhod niya, kung hindi siya nagtamo ng torn ACL, ibang usapan siguro ngayon. Baka pinag-uusapan natin si Kevin Durant at Kyrie Irving bilang miyembro ng Dallas Mavericks. Pahayag ni Robinson, ang injury ni Kyrie sa tuhod niya talaga namang no pun intended ang naging Achilles heel kung bakit hindi natuloy ang paglipat ni KD sa Dallas Mavericks. Samantala, ang Mavericks na nanalo nitong NBA Draft Lottery ay pinili si Cooper Flagg, isang forward mula sa Duke. Ngayon, ang kanilang star-studded core ay binubuo ni na Flagg, Kyrie Irving, Klay Thompson at Anthony Davis. Sa kabilang banda, si Durant ay sumali sa isang promising na Rockets roster na kinabibilangan ni na Amen Thompson, Jabari Smith Jr., Alperen Sengun, Dorian Finney-Smith at Fred VanVleet. Si Durant ay may natitirang 1 taon sa kanyang kasalukuyang kontrata na nagkakahalaga ng $54.7 million. Ang Houston ang kanyang ikalimang NBA team at ayon sa mga ulat nakatuon ang magkabilang panig na gawin itong kanyang huling destinasyon sa liga. Simula Hulyo 6, naging eligible si Durant para sa isang contract extension na may 2 pangunahing option. Pumirma ng 2 taong deal ngayon na maaaring umabot sa $112 million o maghintay ng 6 na buwan upang maging eligible sa isang 2 taong kontrata na maaaring umabot sa $124 million. Habang opisyal nang inihayag ng Phoenix Suns ngayon ang paglagda nila sa EuroLeague Final Four MVP at All EuroLeague First Team Forward na si Nigel Hayes-Davis. Mas maaga pa, iniulat ni Donatas Orbonas ng Basket News na tinanggihan ni Hayes-Davis ang isang malaking multi-year offer mula sa
Fenerbahce Istanbul upang tuparin ang kanyang pangarap na makapaglaro sa NBA. Sa halip, lumagda ang EuroLeague Final Four MVP sa isang fully guaranteed na kontrata na tumatagal ng 1 taon kasama ang Phoenix Suns. Para sa NBA veteran minimum, humigit kumulang $2 million before taxes. Ang 30 taong gulang na manlalaro ay umalis mula sa powerhouse team ng Turkey matapos ang kanyang pinakamatagumpay na kampanya sa EuroLeague kung saan tinulungan niya ang Fenerbahce na makuha ang European title. Habang nasa Fenerbahce, naging mahalagang manlalaro si Hayes Davis at kinilala bilang MVP ng EuroLeague Final Four sa Abu Dhabi. Napabilang din siya sa All EuroLeague First Team sa loob ng 2 sunod na season na nagpapakita ng kanyang katayuan bilang isa sa mga pinakamahusay na manlalaro sa Europa. Anong masasabi nyo dito mga kaibigan? Sa sumunod na balita naman, ang Golden State Warriors ang natatanging koponan sa NBA na hindi pa gumagawa ng kahit anong trade o pagkuha ng free agent ngayong off-season, at ito ay pangunahing dahil sa isang manlalaro na humahadlang sa lahat. Sa kasamaang palad, kinailangang harapin ng Warriors ngayong tag-init ang sitwasyon ni Jonathan Kuminga na kasalukuyang nasa restricted free agency at nasa isang napakakomplikadong kalagayan. Hindi lamang sobrang laki ng hinihinging halaga ni Kuminga, kundi ayaw na rin niyang bumalik sa Golden State at tila ganoon din ang nararamdaman ng Warriors tungkol sa kanya. Matagal nang hinihila ang usaping ito at wala pang nakikitang katapusan, pero tahimik ang Warriors sa buong sitwasyon dahil sa isang napakahalagang dahilan. Ayon kay Tim Kawakami ng The San Francisco Standard, nais ng Warriors na panatilihin ang lahat ng kanilang asset sakaling uminit ang trade talks para kay Giannis Antetokounmpo ng Milwaukee Bucks. May isa pang dahilan kung bakit ayaw ng Warriors na ibigay si Kuminga sa mababang halaga kumpara sa tunay niyang trade value. Gaya ng bawat matalinong koponan, sinusubukan nilang panatilihin ang lahat ng kanilang asset upang maging handa sila kung sakaling uminit ang market. Para kay Giannis Antetokounmpo, isinulat ni Kawakami, syempre nagiging maingat at matalino lamang ang Warriors. Hindi ibig sabihin nito na inaasahan ng Warriors na hihiling si Giannis na umalis sa Bucks o na ipapahiwatig niyang ang Bay Area ang nais niyang puntahan, dagdag ni Kawakami. Pero may posibilidad na gustuhin ni Giannis na umalis at sabihan ang Bucks na i-trade siya sa Warriors. Si Antetokounmpo ay isang generational talent at 2 beses na naging NBA MVP, kaya kahit ang mga koponang may kaunting tsansa na makuha siya ay tiyak na hahawakan ng mahigpit ang kanilang mga asset sakaling magkatotoo ang ganung pagkakataon. Ano sa palagay nyo dito mga kaibigan?